Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at kung nagtataka po kayo bakit nandito po ako sa bed nag-vlog ngayon kasi galing po akong nag-treadmill, no? Parang ang sakit-sakit ng paa ko, no? Parang nire-rest ko yung aking paa. Kaya nandito na lang muna ako sa higaan ko na naka-vlog, no? Ito yung treadmill ko, oh. Ayan. Nag-aim kasi ako ng 10,000 steps and that is around 1 hour and 30 minutes, no? Para naman pumapayat-payat naman tayo kasi may anak pa tayo, alam nyo na, kailangan natin na mag-take care ng ating health kasi gusto pa natin na makasama ng habang buhay ang ating anak at yung ating pamilya, yung aking asawa, no? So, heto na nga, no? Kaya nandito po tayo sa aking bed. Kasi pagkatapos nito, i-rest ko pa yung paa ko tapos pwede pa akong matulog after, no? So, hindi na ako gumamit ng computer ko. Ayan, no? Diyan ang computer ko, guys, oh. Yan. Diyan ako nagva-vlog, oh. Diyan ako nagva-vlog, no? So, medyo dito lang muna ako sa iPhone ko, no? Kasi bago naman ito, iPhone 17 Pro Max. 1 terabyte fully paid. Ang dami talagang nagagalit sa akin yan, eh. Parang biro na naging kasanayan na yan sa Facebook, eh. Pero tingnan naman natin kasi bumili ako ng iPhone 17 tapos hindi natin gagamitin sa pagba-vlog, di ba? Kasi sabi nila maganda raw yung kuha ng camera nito, no? So heto na nga ay galing po tayong nanood dito sa vlog ni Attorney Vic Rodriguez. Patungkol po dito sa patungkol ito sa pag-resign nitong, this is the controversial and trending, kabago-bago lang ito ha, kanina lang ito nangyari. Nag-resign po itong si Babes Singson. Ito yung dating DPWH na inassign ni Bongbong Marcos sa ICI to investigate itong mga flood control anomaly. Ngayon ang tanong, bakit nag-resign itong si Babes Singson? Yan ang pinakamalaking tanong. Marami pong speculation na hindi ito galing sa akin ha. Marami ang nagsasabi kasi may alam nyo naman kung si Maharlika ay merong puting ahas dyan sa Malacanang. Ako naman ay merong itim na unggoy sa Malacanang. Sino kaya yung itim na unggoy ni Don Mar TV sa Malacanang? Maraming nagsasabi na ito raw si Babe Singson. Kaya raw ito nag-resign. Di umano. Kasi yung investigation raw parang papunta na sa mastermind. At yung mastermind na yon ay siguro yung nag-appoint sa kanya, yung amo niya. Kaya raw nag-resign itong si Babe Singson dahil hindi niya kinaya. To be safe, nag-resign raw siya kasi parang hindi niya kaya itong administrasyon na ito. Sobrang laganap na po ang korupsyon. Hindi na po niya kaya. Gusto na po niyang mamahinga kasi syempre matanda na po itong si Babe Singson, no? At may pamilya na rin. It's better na and the rest of his years, no, ay mag-retire na siya at mag-happy-happy na lang siya sa kanyang buhay kesa mas stress siya dito sa pinanggagawa ni BBM sa ICI, 'di ba? So, pakinggan po natin itong si mag-react po tayo dito sa vlog nitong si Attorney Vic Rodriguez. Okay? Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, bago ko ito ipapakita sa inyo, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na mga taong bayan na ganito na po ang mga nangyayari sa ating bansa. Okay? Nakaka-stress na po ang malawakang korupsyon. At sa mga first time lang dito sa Don Mar TV,
paki-subscribe naman po, no? Kung bago ka pa lang at gusto mong ma-update ka sa ating mga balita, pindutin nyo na yung subscribe button dyan. Kasi libre lang yan, walang bayad ang mag-subscribe, okay? Updated ka sa mga trending na balita kagaya nitong ipapakita natin sa video na ito, okay? Pero bago yan, bago natin i-play ang video ni Attorney Vic, I'm inviting you to eat this one also. Ayan, yung asawa ko. Ayan. Kumakain kami ng, nakikita ba babe sa camera? Ayan. Yeah. Yan. Ito yung sa Bisaya pa, bihon po ito. Kumakain. Bihon din naman sa Tagalog. Bihon ba ito? Yan sa Tagalog. Ang oras ngayon, what time na yung oras? 3:11. 3:11 ng umaga. Hindi pa kami natutulog kasi nagtatrabaho rin si Mrs. na sa BPO, no? So ako, kagagaling ko yan. Yan nga. Talagang around mga 1 o'clock galing ako nag-treadmill, no? So ayan, vlog na tayo, no? Let's play kaagad at pakinggan natin itong si Attorney Vic Rodriguez. At play! Kaya po ng maraming kaganapan ang atin pong pamagat ngayong hapon, ang nalusaw na ICI. Sa bagamat yan po yung latest na breaking news na pumasok po ngayong maghapon, hindi rin po natin lalaktawan yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanila young guns eh. Dapat po ang tawag sa kanila at mas sakto hong maisasalarawan ng grupong ito, yung gun young. Gun young. Maaga pong nawala ang kanilang kredibilidad. Maaga pong nawala yung kanilang pagiging tapat sa ating bansa. Maaga po silang nilamon ng sistema. Sistema ng korupsyon at kurakot, sistema ng flood control funds anomaly. Kaya hindi po bagay sa kanila yung pangalang young guns. Dapat po dyan ay gun young. Gun young yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang kredibilidad. Yan, gun young. No? So ngayon po, magandang hapon sa lahat ng nakasubaybay sa atin pong Facebook, sa atin pong YouTube channel, sa atin pong TikTok, yung nasa Facebook, maraming salamat po. At sana'y patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow. Malapit na po tayo na higit pang dumarami yung atin pong mga followers. Importante po ito because again, as I have said in the past, correct, kayo po ang dahilan at kayo po ang nasa likod ng pahinang ito. It motivates me more to do ito pong ating tinig maisog, direktang ugnayan po sa inyo at makapaghatid ng hopefully ay mga insightful na kaalaman na siyang kapupulutan po ninyo ng impormasyon at aral at bilang ating ambag pare-parehas sa pagbuo ng ating bansa at lipunan na meron tayong mga kuro-kuro opinyon at mga paninindigan. No? Yung nasa TikTok naman, no, sana patuloy kayong mag-like at mag-follow at syempre palakasin. Teka muna guys ha. Babe, kunin mo yung babe, yung pinili ko sa Hypermart, yung square na parang lalagyan ng phone. Nasa loob ng bag. Rin ho sana ninyong lahat ang ating YouTube channel. Sana ho kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment at mag-react sa YouTube. Iting ko ayon sa Facebook, patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow. Ano? At yun nga ho, ang ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH
Noynoy, President Noynoy Aquino era na si Rogelio Babe Singson. Ano, ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. No? Para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. No? Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan, bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream, na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita Yung Manny Bonoan nga, wala na rin So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan
grenade yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bonoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ba? Tinanggal si Babe Singson, si Benji Magalong. Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan hindi ba kalokohan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson. I-explain natin yun ng bahagya, no? Si Mayor Magalong, noong tumulong siya sa ICI at matino ang kanyang investigation, kinontra kaagad ni Auntie Claire Castro. Kinontra kaagad. Pinare-resign siguro kaagad, di ba? Alala natin na si Magalong nag-announce siya na nag-resign na siya, di ba? Nung si Mayor Magalong ay nag-investigate doon sa Davao, nagustuhan na ng Malacanang, pero wala sa hulog. Marami po na sa mga taong bayan naggalit doon. Kasi yung baha nangyari sa Cebu. Pero yung pinaiimbestigahan, ang inimbestigahan ni Magalong doon sa Davao. Sampal nga sa mukha ni Magalong yun, di ba? Nung nakita niya doon sa poster nakalagay, kailan ninyo imbestigahan ang lugar ni Sandro Marcos? Ayan, tuloy, napahiya kayo. Pangalawa na po ito, na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilya sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, tama yung paghirang sa kanya, sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman, ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiyo ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging Maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang. Yan po ang yan po ang opinion ni Attorney Vic Rodriguez na para bang masasabi na natin na umiwas sa gulo itong si Babe Singson. Pero ako kung ako yung ito yung own analysis ko, no? Pwede ako magkamali dito, pwede rin akong tama. Nasa inyo na yan, yung mga audience ko dito sa Donmar TV, kung kayo po'y maniniwala dito sa analysis ko. Ang duda ko dyan, itong si dating DPWH Babe Singson,
na itinalaga ni Bongbong Marcos dyan sa ICI, ay napansin niya siguro na ang investigasyong ito papunta na kay Bongbong Marcos. At dahil siguro sa respeto niya kay Bongbong Marcos, ayaw rin niyang masaktan si Bongbong Marcos. Ayaw rin ni Babe Singson na nanggagaling sa kanya ang pagtatrabaho sa ICI na masasangkot si BBM. Baka lang may nakita siya. Ito yung analysis ko lang baka lang may nakita siya na nagtutukoy po na patungo kay Bongbong Marcos. Siguro they tried to analyze and investigate secretly yung mga sinasabi ni Zaldico. 'Di ba? Baka inanalyze nila, tiningnan nila doon sa post ni Zaldico na ito yung mga insertions ng presidente na nabanggit ni Zaldico. Siguro itong si Babe Singson, tinatry niyang in-inspection ito, in-investigate ito. Baka may nakita siyang tumpak at tama na ayaw niyang mapahamak siya dito. Kasi ang nag-appoint niya dyan sa ICI si Bongbong Marcos. Tapos yung nag-appoint sa kanya, yun pa ang madidihado dito. Yun ang analysis ko na to be safe, magre-resign na lang ako para umiwas sa gulo. Okay? Yun ang akin. I hope I am wrong sa analysis ko. Pero kahit saang banda mo tingnan, no? Bakit ka magre-resign? In the first place, tinanggap mo yung trabaho na yan, di ba? Tapos, in a few months, magre-resign ka in a few months. Para sa akin, it's so very lame yung rason Okay lang sana kung ilang taon ka na nagtatrabaho sa ICI, tapos magre-resign ka, okay lang yan, di ba? Pero yung hindi pa nga siguro umabot ng ilan na ba? 3 buwan? 2 buwan? Di ba? Tapos nagre-resign ka kaagad. So there must be something wrong about the resignation. Nagdududa ako dyan. Patuloy. Niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayunan niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm certain, matalinong tao yan. Alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na po siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson.
sa pagtalikod dito sa bangkaroteng administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niyan kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI, nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan ho bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi pinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na. Kasi si Bersamin, nabanggit yung pangalan niya ni Zaldico, di ba? Pero hanggang ngayon, hindi po ini-investigate si Bersamin. Di ko lang alam kung si Pangandaman in-investigate na ba ng ICI. Di ba? So, do you think ang ICI, they are for the justice? O baka may natuklasan yung ICI na kapag i-investigate itong si Bersamin at si Pangandaman, baka pupunta sa mastermind. At walang iba kundi si BBM. Baka I am just analyzing the all angles na posibleng mangyari. Okay? Ganyan po tayo We have to give all options. And binibigay ko sa inyo lahat ng option dito sa Don Mar TV. Kayo na po ang mag-connect sa lahat. Si Mayor Benji Magalong. At hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson, saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroteng administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms, SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho, para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin ho kayo siguro, i-consider ninyo kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya,
nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV, multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors, nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question sa tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV, kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo, pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? Ang Ilocos Norte matagal na... Yan ang ikinagalit ng taong bayan. Bakit nandoon sila nakatutok sa Davao? Doon sila nag-investigate sa Davao na mas relevant pa na imbestigahan yung Ilocos Norte. Ang dami doong ghost project. Di ba? So, nagtataka ngayon ang taong bayan. Kaya nga sabi ko, parang yung mga ibinulgar ni Zaldico, mukhang tumpak yun, mukhang totoo yun. Binunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya, katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho, ayan. Yung gusto ho ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan, DPWH Region 1, na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Discaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment at tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na lugmok
sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal nang ibinunyag ito ni dating Governor Chavit Singson. Alam mo ninyo, napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So dabalik tayo kung bakit talaga walang delikadesa ang House of Representatives, di ba? Mas inuna pa nilang sinuspinde yung kritiko ng mga kawatan dyan sa Kongreso. Malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga dahil lamang siya ay nagpapahayag ng kanyang nakikita sa loob ng Kongreso. Samantalang yung 67 or so number of contractors, hindi pinag-uusapan sa ICI. Kanya mas marangal pong magsumiti ng resignation. Ulitin ko, mas mainam, mas marangal magsumiti ng resignation kesa maging bahagi ng budol administration. Ginagawa lang po kayong deodorant dyan sa ICI. Wala po yan. Budulan po iyan. Budulan po iyan. Yung katagang mahiya ka naman, yung Secretary Rogelio Babe Singson may hiya. And I'm sure, yung desisyon niya, kinatuwa ng kanyang pamilya, mga nakasama dati sa gabinete nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Dahil nga kung titingnan nyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar na nakasungkit, naka-corner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatata. Yan ang dapat imbestigahan. Yung binabanggit ngayon ni Atty. Vic, yan ang dapat imbestigahan eh. Hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. No? Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man ang tuturo sa mga tao riyan, pagka raw po yung mga pinatatawag, out of courtesy ay at respect, pwede daw po silang hindi mag-close door, hindi nila ite-televise yung ginagawa nilang pagdinig. Kita nyo yung pambubudol ng mga ito? Nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino, wala kayong hiya. Wala kayong kortesiya sa amin. Sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakakayod araw-araw. Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy. Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa, meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Sa grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver. Nakubana ho, kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses 3 piso headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit? Kasi ho, party sila ng budol administration eh. Party sila ng budol administration. Wala ho yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trajib Olaybar. Wala yung Amina Pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bunuan. Paano ho tayo mag-iimbestiga ng tama? ICI, sige nga. Paano tayo mag-iimbestiga? Nakapagtataka rin yan eh. Bakit hinayaan ng Administrasyong Marcos na lumabas, nag-resign pa si Bunuan
nag-resign. Pagkatapos na nag-resign, kasi pumutok na yung issue, pinalabas. Baka sinabi ng amo ni Bunuan na mauna ka nang lumabas kasi itong investigasyon na ito, patungo talaga ito sa atin. Baka ganyan, analysis natin yan. Tama, kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon, pinalabas na ninyo ng bansa. Diversion naman sila. Kakansela raw ang pasaporte ni Saldico. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bonoan? At yung mga katulad pa niyang lumabas na ng bansa. Wala tayong problemang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan, solid. Hindi pwedeng sabihing hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera Ulitin ko yung mga hindi pa po pinapanganak nung era of impeachment trial. Para po yung halaga po ng kanyang testimonya ay parang yung halaga ng testimonya nung star witness ng prosecution nung panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Yung si Binibining Clarissa Ocampo, bangkero po yun, marangal din yun. Nung pilit siyang binabasag ng depensa, mga abogado sa depensa ni ERAP, tinanong niya, paano ka nakatiyak na pinirmahan niya yan ni Pangulong Estrada, yung pangalang Jose Pidal, doon siya pumirma. Ang sagot po nung Clarissa Ocampo, nakita ko po kasi, paano mo nakita? I was a foot away. Ganon po kalapit. Itong testimonya ni Saldico, siya mismo nag-abot, siya mismo kausap. 100 bilyong insertion at 25 billion na inihinatid niya mismo sa Malacanang. So ito, hindi ho natin pwedeng basta-basta ipagpag. Kaya po mahalagang pag-usapan din natin na yung mga pumirmang kongresista, hindi po katawan ninyo lamang ang inyong dala dyan sa Kongreso. To all the congressmen, you are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan. Except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy. Kasi ganyan yan. Naging congressman ka kasi binoto ka ng mga constituents mo, di ba? So meaning to say, you are the representative of your province. Ngayon, alam mo na yung mga kapwa mo congressman dyan ay nangungulimbat ng pera ng taong bayan through this flood control anomaly, dapat kayo mismo bilang congressman rin, kayo rin sana ang mag-correct ng maling gawain ng mga kongresista na yan. Pero hindi Buong akala namin na mahiya kayo para sa mga, di ba? Kasi organisasyon po kayo institusyon po kayo House of Representatives. So, if majority of the congressmen ay corrupt, dama yan lahat yung reputasyon nyo dyan. Dama yan. Kung madumi po ang pagtingin ng taong bayan, kawatan, nangungulimbat ng pera, kinurakot yung flood control, kahit hindi kayo gumagawa ng ganyan, damay lahat ng members ng House of Representatives. Kaya nga ako, dismayado ako, bakit sinuspindi nila itong si Kiko Barzaga, Congressman Kiko Barzaga.
Instead na ang gagawin nila, kakampihan nila itong si Kiko Barzaga at hindi nila papayagan na masuspinde, no, para maibalik naman yung reputasyon, dignidad ng Kongreso, ng House of Representatives. Kasi nga very popular na yung well-known na po ang House of Representatives na mga crocodile raw ang mga House of Representatives. Ang ginawa ng House of Representatives, sinuspindi pa yung the number one critic ng gobyernong ito. Mas lalong masira ang inyong itong House of Representatives. Talagang isinusuka na ang House of Representatives ng taong bayan. Mag-real talk na tayo. Yang ginawa ninyo kay Kiko Barzaga, mas lalo kayong bababa ang moral ng House of Representatives. Sa totoo lang. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, napakinggan man ninyo itong si Attorney Vic Rodriguez at nakuha nyo man yung aking reaksyon, no, sa ginawa ng administrasyong ito, no? Kayo ba isang ayon na may kinalaman at may alam si Babes Singson, no? Meron ba siyang mga nalalaman na ayaw lang niyang sabihin in public? Naniniwala ba kayo dyan? Ilatag nyo ang inyong opinion sa comment section and let me hear what are your thoughts about this, okay? Paki-like, paki-share naman guys yung ating video ha, para marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. And sa mga bago lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi po libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Updated ka pa sa ating mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!